Ako ang Kuya E. Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, salamat sa pagbasa sa huling email ko, ang bagong kwento ni Juan, 11. Sa mga nagsasabi na ang lungkot ng buhay ko, oo, totoo, maraming beses na nasaktan ako, pero noon yun. Salamat Kuya E sa paggawa ng prityo ko na pakantahin ka. Ang swabe talaga ng boses mo. Sabi ko na nga ba, bagay sa'yo ang Each Day With You. Nakakakilig. Sakto lang na alam ko yung kanta. Sa pagpapatuloy, sa pag-iwas ko kina Ray at Bong, ang lalong nagpalubog sa akin, sa kalungkutan. Kung alam ko lang na magiging mas masalimuot ang lahat ay sana. Hindi ko na pinansin ang isang friend request mula sa isang taga Chocolate Hills. Di ko kilala, pero bakit ba na-curious ako sa kanya? Di ako naniniwala sa long distance relationship. Ayoko talaga ng LDR pero ang tadhana siguro talagang nananadya. Isang nurse na nagre-review papunta ng Europe ang nakilala ko. Ang totoo, hindi ko tanda ang pangalan niya. Daming dahilan ha. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Langga. Oy, siya yung nagsabi sa letter nito sinabi niya na marami daw dahilan kung bakit hindi niya natandaan yung pangalan. Meron kasing open and close parenthesis. Langga, yan ang words of endearment namin sa tuwing nag-uusap kami. May abs, may muscle, moreno, mas matangkad, halos 6 feet. Guwapo at malambing ang boses. Halos gabi-gabi na kami nag-video call. Sa kanya ko lang naranasan makipag-sex online. Malaki ang tiwala ko at malaki din ang pops niya. Anong connect? Siya rin nagsabi ng ano connect ha. Nagkakilala unti-unti, nagkapalagayan ng loob, halos magsumpaan ng pagmamahal at isasama niya raw ako sa Europe kapag natuloy siya. Doon kami magsasama, magpapakasal, parang langit dahil ang saya. Kahit LDR kami, parang magkalapit kami. Minahal ko siya dahil sa dami ng pangako. Umaga ng August 11, hindi ko makakalimutan ang araw na yun. Marami siyang chat at missed calls. Agarang nasa Makati siya dahil nandun siya sa placement agency. Ako naman, nagulat dahil pupunta pala siya sa Makati nang hindi ko alam. Isang mahabang eksamang agarang gagawin niya. Kapag nakapasa ay lalakad siya pa Europe. Pumunta daw ako sa Makati at mag-meet na kami. Sa MRT kami magkikita at isasama niya ako sa hotel na tinutuluyan niya. Di na raw niya alam kung anong araw siya lalakad pa abroad. Basta't makapasa siya, pasusunurin na lang niya ako sa kanya. Sobrang saya nun nung nalaman ko yun. May kaya sa buhay si Langga, kaya wala siyang problema sa panggastos. Nasa seminar ako nung panahon na yun. Basta, seminar yun kasi wala na akong natandaan. Kapag break niya sa exam ay nagchat-chat kami. Iba pa rin kasi kapag physical na magkikita. Sa sobrang excitement, oras na nakuha ko yung certificate ay umalis na ako. Agad akong kumuha ng gamit. Umaasa baka matagal ko siyang makasama. Maggagabi na halos noon nang magkita kami sa MRT. Malayo pa lang ay alam ko siya yun. Maraming tao pero lutang na lutang siya bukod sa mestizo ay matangkad pa. Hindi ko matagalan ang pagtingin sa kanya. Habang papalapit kami, parang lalong bumabagal ng mundo. Slow motion ang lahat. Daig ko pa ang nagbalik sa pagiging teenager. Medyo humina din ang pandinig ko. Killer smile ang ngiti at may yakap siyang binigay noon na nagkalapit kami. Sobra siyang sweet magsalita. Nung sinabi niyang hello, parang Star Cinema movie. Ang bango niya at mas guwapo sa harapan. Napakagiliw niya palagi at nagtatanong kung okay lang ako. Nag-dinner kami sa Malaking M. Unang dinner namin together. Masaya ang usapan at parang nakalutang pa rin ako kasi
Hindi ko inaasahan ang araw na magkikita kami. Nung nakatapos kaming kumain ay nag-aya siya sa hotel. Habang nasa taxi kami, panay ang pisil niya sa kamay ko. Kulang na lang ay halikan niya. Kahit mas bata siya sa akin ng 10 taon, nagkakasundo kami sa maraming bagay. Hanggang sa bumaba at lumakad na kami sa lobby. Sa elevator pa lang matinding halikan na nangyari. Kinuha niya ang kamay ko at pinahawak ang hotdog. Kaya pag open pa lang ng room ay nasundan pa ulit ng halik. Diretso hubad kami, sabay naligo. Marami nang nangyari sa shower hanggang makarating sa kama. Bata pa talaga siya kaya nakadalawang sabog agad. Sinulit mabuti ang bawat sandali. Kada sabog mariin na halik at yakap. Parang honeymoon. Kinakaya ko naman ang lahat, pati ang pagpasok niya sa akin. Pero masakit sa lahat ay ang pananakit niya sa puso ko. Isang tawag ang natanggap niya na katatapos lang namin sa bakbakan. Sabay paalam na bababa lang siya saglit. Yung saglit na inabot ng matagal, 3 oras mula nung umalis siya ay bumalik na nakainom. Tanda ko, bago siya umalis ay naligo pa kami ulit para sa pang-3rd na putukan. Gusto ko pa sana na umisa dahil alam kong matatagalan siya. Pumutok para masulit lahat pero tumanggi siya. Nung akto ko na lalantakin, iba na ang amoy. Amoy digmaan na. Dapat yun, mabango pa rin. Ang dami nang tumakbo sa isip ko. Unang meet namin, iniwan ako sa hotel. Ang tagal ng 3 oras. Walang paliwanag. Masaya na kami bago umalis. Tamang hinala. At lahat na lang ba talagang dapat may pagdududa? Hindi ako nakatulog buong magdamag. Nabuo sa isip ko, uuwi na ako pag nag-umaga. Ginising ko siya ng 5 AM. Papaalam na sana ako ng maayos pero sinabi niya masakit ang ulo niya. Hindi ko matagalan yon, biglang pagbabago niya. Pandalamig na ang ginawa niya. Hindi na daw ako ihahatid sa ibaba sa lobby. Isang halik ang binigay habang nasa taxi ako. Isang text ang natanggap ko. Salamat langga. Hindi kita makakalimutan. Kung dumating ang panahon na magkikita tayo, sana mapatawad mo ako. Nung nag-reply ako, nakablock na ako sa messenger at pati sa cellphone number niya. Naiyak ako noon pero dapat tatagan ko lang. Ilang oras ng gabing masaya, buwan ang paghilom. Sandaling masaya, sobrang sakit ng mga sumunod na araw. Iniisip ko, pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Liza Soberano ha. Ako ba ang may kasalanan? Linyang Star Cinema nga. Kaiwan-iwan ba ako? Hindi na ba ako sapat? Ano nga ba ang mali sa akin? Ano ang kasalanan ko? Sa panahon na namimiss ko siya, patuloy kong hinanap ang FB niya. Hanggang mapagod din ako sa mga tanong ko. Natauhan, kakalimutan ko na ang lahat. Pati tunay niyang pangalan, nakalimutan ko na. Mula sa araw na yon, pinangako ko sa sarili ko, kahit kailan, hindi na ako maghahabol. Mas dapat na mahalin ko ang sarili ko. Huwag dapat akong papayag na itatapon lang ako. Hindi na ako dapat aasa ng saya at kaligayahan mula sa ibang tao. Kung anong meron, dapat masaya ako. Kahit pa may nagpaparamdam sa messenger ay hindi na ako nag-entertain. Mas mabuti na siguro maging mag-isa habang buhay. Sa panahon na yon, yun ang nabuo kong plano. Pero hindi naman ako pinabayaan ng kapalaran. Natutuhan ko ring mag-move on. Kahit hindi ko maintindihan anuman na naging problema, nagwi-wish pa rin ako maging matagumpay siya sa mga pangarap niya. Lalo kapag dumarating ang August 11, sana lang mapakinggan niya to. Pakiusap ko, huwag na siyang uulit sa panggo-ghosting. Maging aware na dapat ako sa mga red flags. Huwag patangay sa anumang matamis na pangako. Nandito pa rin sina Winner at Vong. Takbuhan ko kapag kailangan ng saklolo. Patuloy na naniniwala sa iyo at sumusuporta.
Yuan, naku, yung pinakamasakit sa lahat ang mag-ghosting at syempre yun, kasama mo na yung tao tapos alam mo may iba pang mga nangyari tapos bigla kang iiwanan sa sobrang sakit nga nun, no? Parang ginamit ka lang tapos pagkatapos nun ay yun na, ang nangyari na. Ang lahat ay aalisin ka na lang tapos magpapaalam sa'yo tapos kung magkita man kayo sa ano, ay patawarin. Sakit-sakit nun. Pero anyways, alam kong na isa kang matatag na tao sa kabila ng mga pagsubok, Yuan. At muli, maraming salamat sa iyo. At muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.